So bago ko i-final coat yung ating na waterproofing na wall, itong wall na to, may isa pang problema ako dito sa bintana na to kasi wala tong owning. Kaya yung mga drip na yan, kung nakikita nyo yung sa white na part, yung mga tulo, sumusuksok yan dyan sa bintana na yan, kaya pumapasok sa loob yung tubig. Pasensya na kayo sa footage ko dito dahil nakakatakot tong part na to dahil nasa itaas ako. Ayan, kung makikita nyo, yan yung dripping na yan, pumupunta siya dyan sa ilalim ng bintana. Ayan, pumapasok siya dyan sa loob ng bahay. So yung grills ko, kung makikita nyo, kinalawang na, halos madurog na yung grills na yan. So tatry ko din yan ayusin kung kaya pa. Tatanggalin ko muna dyan, pero bago yun, i-resolve ko muna yung problema na yan, yung pagpasok ng tubig dyan sa bintana na walang owning. So ayun, sana nakikita nyo yung pag-drip. Itong footage ko na to medyo umuulan, kaya nakikita natin yung tubig, yung pagpatak. Masyado siyang malapit dun sa bintana. So yung solution ko ay gawan ito ng mini owning. So ayun, nakikita nyo dyan, medyo nilulumot na din. So dalawang bintana yan, isa sa sala, isa sa kwarto. Anyway, kabitan na natin to nung pang-resolba natin. So ito yung ilalagay natin. Ito ay metal stud na 2x3x3 meters. So bali ano to, nalagyan ko na ng primer o first coating ng red oxide. So yan yung gagawin nating mini owning. So may mga gagawin tayo dito na paraan para magawa siyang ganun. So yung una kong gagawin ay lalagyan ko to ng butas. So mga 5 butas yung plano kong ilagay, kaya kinuha ko yung mga sukat-sukat yung gitna, tapos sinati ko na lang siya sa 5. So 5 butas ang gagawin ko dito. So yung next kong gagawin ay lalagyan ko to ng mga hiwa, yung isang side. So gumamit ako dyan ng gunting na pangyero. Uunatin ko kasi yung isang side na yan para lumapad yung yung depth ng ating ginagawang mini owning. So tinapat ko lang muna doon sa mga butas yung hiwa para mas madali siya i-bend. So ito palang 2x3 na to ay kulang yung ano niya, sukat niya, hindi sa eksaktong 2x3, parang 1.5 by 2.75, parang ganun. So ayan na nga, ginamitan ko na to ng plies para iunatin. Medyo may katigasan kasi yung bend na yan, ano siya, stiff. So matigas siya iunat, pero konting tiyaga kaya naman. Tapos dinagdagan ko to ng mga hiwa din para mas malambot, kasi pag 5 lang masyado siyang mahaba, matigas siya i-straighten, kaya dinagdagan ko na lang yung mga ginawa kong hiwa, ang ginitna-gitnaan ko na lang. So medyo nahirapan ako mag-unat ng plies saka mallet, kaya nilagay ko to sa sahig, tapos pinokpok ko na lang para maunat ng maayos yung
isang side natin na nakabend, kaya nilatag ko na lang siya sa flat na surface, tapos rubber mallet lang ginamit ko. At medyo okay naman kasi mas maganda yung pagkaka unat niya pag pinapalo natin ng rubber mallet. So matapos natin tong unatin yung isang side, nilagyan ko na to ng second coating ng red oxide para mas magtagal yung gagawin nating owning, para hindi agad siya kalawangin at masira. So second coating. So ang nangyari na dito ay para na siyang naging tawag doon L shape o parang angle bar na ang sukat niya ay 1.75 by almost 5 yung yung malapad na side, 5 inches, so mga 4.75 ganun. Kaya at least na-achieve ko na yung hinahanap kong tawag doon, hinahanap kong depth nung mini owning natin para doon sa ating bintana. So imbis na washer yung ilalagay ko, may nakita ako nitong mga flat bar na pakalat-kalat. So ito na rin yung gagamitin kong washer para mas matatag yung ating gagawin. So dito nilagyan ko na ng mga butas yung paglalagyan ko sa upper part ng window. 5 butas ito para okay yung stability ng ating mini owning. So ito na siya nung naikabit na natin. Stiff naman siya, yung hindi siya basta-basta mabebend ng malakas na hangin. Saka satisfied naman tayo dun sa pagkakalagay natin. At may gagawin pa tayo dito kasi nung kinabit ko to umulan, sumusuksok pa rin yung tubig doon, kaya lalagyan natin to ng sealant dun sa pinagdikitan niyang wall para hindi lumusot doon yung mga droplets, para masil na rin. At syempre pagkatapos natin tong isilan ay nilagyan na rin natin to ng primer. Yung primer naman natin pwede yung pambakal, yung ginamit ko rin dyan sa wall, so okay na rin siya dyan, para mas madagdagan pa yung protection niya sa kalawang at sa pagkasira.
So sakto naman nung pagkatapos natin ma-primeran ay umulan, kaya ayan, makikita na natin na doon na dumidiretso yung tulo galing sa wall, doon sa ginawa nating owning. Nailayo na siya doon sa bintana natin, kaya hindi na siya pumapasok doon sa framing niya. Hindi na rin pumapasok sa loob ng bahay.